Ano? Nagiging modernized siya. As we can see right now. Kasi tignan mo yung mga bahay, mga modern houses na siya from old houses. Kasi sa Dasma may makikita ka pang mga old houses. Tapos dito meron din naman, pero konti na nga lang. Ito kasi na. Iba-iba mga bago na nga talaga. Hey! Hello. Para meron ako exposure. Oh, focus. Hello. So, break kami. Ano lang. Ano po? Sarap. Wow! Sarap pa. Ano? Masarap. Balik na natin sa may-ari. Hindi ka pala yun. Oo, di akin. Kaya konti lang no. Like, may mga ganito pala sa lugar dito. Like, hindi siya kasi pansin, di ba? Tapos kalsada pa. Tapos, medyo mo may ganito pala. Sarap yung tamis mo, okay. Pag tumilip ko siya, lasa may lasa ng beer ng kalabot. And hindi siya masyadong different sa lasa ng saba. So, solid din. Mas 25. Ito 10 piso lang, oh. Ito 10 piso lang. Imagine mo may ganito ka na, maybe. The next day. Hello, welcome! Dito ngayon sa Gentis Day. So, ayan, bumili kami ng mga pagkain. Mga pasalubong para, or di kaya mo yung kainin. Ayan, tignan din natin ito ulit. Choco milk. Tara, kain tayo. Ito masarap to. Ay, meron silang ano, tatuan to. Gulit sila kalimutan ko. 10 piso lang, oh. Sige, 10 piso lang. Ayun. Tignan mo. Ano ka parehas na lang yung ice candy. Pero mas matamis yung ice candy. Ang sarap. Sigurado ako makakatulog ako nito. Pero ang sarap nakako, grabe. Kung ikaw ay kasi tulad ko na mahilig sa matatamis, ito mga to. Masarap siya talagang tikman. And also, kapag mamaya papakita namin sa inyo yung vlog namin regarding dito. Amoy gatas. Unang tanong ko is, ano po yung mga opinions niyo about sa mga native videos ko sa Yung opinion namin about that, meron tayong iba-ibang native ingredients na iba-iba din yung content. So, sa amin kasi, nakafocus kami sa gatas ng kalabaw. So, yung may pagmamalaki namin na yung gatas ng kalabaw ay mas kakaiba kumpara sa ibang native ingredients dito sa buong Calabarzon or sa buong mundo. Bakit po ba ito yung mga gusto niyo pong gamitin kaysa po sa mga ibang gatas? Alam ko, matagal na panahon na, talagang mas kilala dito sa atin, hindi lang sa Cavite, pati sa ibang province, mas kilala yung gatas ng kalabaw. Mas original siya compare sa ibang gatas. At mas nagugustuhan siya ng mga tao. Kasi hindi lang siya masustansya, madami ding benefits na pwedeng makuha sa kanya at kakaiba din yung lasa niya at mas creamy siya kumpara sa ibang gatas. At ito din kasi yung nakasanayan natin mga kabili. Ano po yung nakikita niyo pong future dito sa mga ingredients? Nakikita namin na hindi lang kasi siya pang ordinaryong tao or ordinaryong mamamayan na kayang mag-afford ng product namin. Parang kaya pa namin siyang i-extend kahit sa ibang lugar. Tapos, hindi lang syempre yung mamamayan yung nagiging patronize namin na parang unti-unting lumalago yung kumikilala sa product namin. Hindi lang kami pang dito, hindi lang kami pang gentry, nag-extend din kami sa ibang province. At masaya din kami kasi nakuha namin si DepEd at DSWD. Ano po yung ginagawa po ng municipality natin para ma-promote po itong mga gatas ng kalabaw? Isang strategy na ginagawa nila is pinapa-join nila kami sa iba-ibang exhibit or bazaar.
Meron din kami online selling, online promotion, tapos through word of mouth din. Kasi hindi lang kasi kami dito sa Gentry kilala. Parang na-extend na rin kami sa ibang lugar. So, yung help ng LGU namin, yung continuous na pagpopromote nila kung saan man sila magpunta, tsaka si Mayor din kasi, yung aming local mayor, ini-endorse niya at pinopromote niya yung product namin. Kasi kami yung tinaguri ang one town, one product ng Gentry. Ano naman po yung ginagawa po yung mga ibang business owner po para ma-promote po ito? Meron din kaming mga members dito na nagre-resell. Tapos, meron din kaming mga members na ginagawa nilang pangregalo sa mga taga-ibang lugar para mas na-extend yung pagkilala sa product namin. Paano naman po niyo napapa-endorse yung ibang tao po para itry po itong mga ganitong products? Nagkakaroon din kami ng studies. Tapos yung studies, pinapresent namin sa kanila kung ano yung magiging benefits sa health nila. And nagko-conduct din kami ng mga sampling para lang mas lalong mag-promote yung product namin. Ano po yung naiisip niyo po sa mga ganong luto po and kung sustainable po na siya? Yung kasing ganun, inadapt lang din namin. May studies kasi yun from Philippine Carabao Center. Bali, pina-adapt lang din nila yung sa amin. And nag-click siya sa market at hinahanap ng mga tao. Kaya continuous yung pagpuproduce namin. And nakikita naman namin na tinatangkilik siya. So, iniisip pa rin kami ng ibang product na pwedeng i-additional namin bukod sa ibang product namin dito. Tapos po yung mga ganito pong style, paano po siya nakakatulong po para mas lalong makilala yung kultura po ng pagluluto sa Cavite? Parang mga paggawa ng dessert po, mga pagkain. Nakikita kasi namin na yung hindi lang naman hindi lang ito yung way para ipakita sa kanila yung kung ano yung pwedeng gawin sa gatas ng kalabaw. Nagpo-promote din kami na yung product namin ay all original, walang halong preservatives. Lahat ay fresh. Kaya yung iba na iniisip din nila na mag-try, kaya parang nakikita namin na okay yung impact namin, hindi lang sa dito mismo sa planta, pati sa outside community. Bakit po ba importante i-preserve itong mga ingredients na po? Kasi medyo urbanized na tayo ngayon, nawawala na yung dating panahon. So masasabi ko na dapat natin i-keep yung ganitong ingredients like gatas ng kalabaw kasi hindi lang siya nakakatulong sa health ng tao. Siyempre sa pamumuhay din ng mga local farmers. Kasi hindi lang naman kami dito nakapokus sa customers, nakapokus din kami dito sa local farmers. Dito sa General Direction. Hindi sa kalabaw. Hindi lang sa Manila to tayo meron. Madarita sa kalabaw. Meron din tayo dito. Thank you po. Sige. Kaya pala Dulcinta kasi yung dip nila is dulce de leche. Pero may marami pa palang customers at saka sa mga taga dito sa atin, hindi nila alam yung black chicken, mga ganun.